Ashhadu an la ilaha illallah illallah wa ashhadu anna ومن أحسن دينا ممن محمدًا أسلم وجهه لله وهو محسن عبده واتبع ملة إبراهيم wa حنيفا. rasuluhu. Magandang gabi po, Ustaz. Okay. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin. Amma ba'du. Una sa lahat ay dalangin po natin sa nag-isang Panginoon. Naway kayo ay kanyang ingatan kasama ng lahat ng inyong mga pamilya sa lahat ng mga masasama. Ganun din idalangin po natin sa Panginoon. Naway pagkalooban niya ng maraming kabutihan ang ating pag-uusap sa maikling oras ngayon. Ito po ay pag-uusap hindi mawawala sa ano po ang dapat pagsumikapan ng bawat isa sa atin. Dahil po sa hindi naman lahat ay nalaman nila kung ano po ang nararapat pagsumikapan. Hindi naman lahat ay naunawaan nila ano po ang dapat pagsumikapan. May mga tao na ang kanilang paniniwala na dapat po nila ipagkaloob sa kanilang sarili ay paano nila magbigyan ng maganda, masarap na pagkain, magandang damit, magandang gusalin, magandang sasakyan o ano pa man ang pinagsusumikapan dito sa mundong ibabaw. Tungkol po sa pag-uunawa kung ano po ang dapat pagsumikapan na kabutihan ng ating sarili, ito po ay nakasalalay sa pag-uunawa sa dalawang bagay. Ito po ay nakasalalay sa pag-uunawa sa dalawang bagay na ating babanggitin. Ano po yung dalawang bagay? Alam po natin ang ating mga sarili ay pinagsama po dito ang dalawang bagay. Kapag maunawaan po natin ang dalawang bagay na ito, tiyak na makakasigurado po tayo na naunawaan po natin ano po ang dapat pagsumikapan ng bawat isa sa atin. At maunawaan po natin na ano po ang dapat po natin may ipagkaloob o dapat po natin ibigay na kabutihan sa ating mga sarili. Ang ating mga sarili ay pinagsama po dito ang dalawang bagay. Ang unang bagay ay ang ating katawan. So, pangalawang bagay ay ang kaluluwa. So, bawat isa sa dalawang bagay na ito ay may kakailanganin. Dahil po sa alam po natin na kabilang po tayo sa linikha ng Panginoon, na tayo ay nanggagaling sa putik. Dahil po sa ang ama po natin na si Adam ay galing po sa putik. Galing sa putik. Dahil sa galing po tayo, ang ating katawan ay galing sa putik, ay ang kanyang kakailanganin ay yung galing din sa putik. Yung galing din sa putik. Katulad ng mga pagkain, katulad ng mga klaseng mga gulay, mga ano pa man, basta lahat ng mga galing sa putik, ito po ang kakailanganin ng ating pangangatawan, ang ating katawan. So tungkol naman sa pangalawang bagay ay ang kaluluwa.
So nararapat po sa atin malaman kung saan po galing ang kaluluwa natin. Dahil para po natin malaman kung ano din ang kakailanganin ng ating kaluluwa. Nalaman po natin ang kakailanganin ng ating katawan, yung mga bagay na galing sa putik, katulad ng mga prutas, mga gulay, mga iba pang mga pagkain na dito po na nagaganap dito sa lupa. Pero tungkol po sa kaluluwa, tungkol sa ating kaluluwa, ay paniwalaan po natin ano po ang sinabi ng Panginoon tungkol sa kaluluwa para po natin malaman na ano po ang kailangan ng ating kaluluwa. Maraming mga tao na hanggang doon lang sila sa pagsusumikap, paano po nila mapangalagaan ang kanilang pangangatawan. Paano po nila mapangalagaan ang kanilang pangangatawan. Ang dapat po sa atin ay bawat bahagi ng ating katawan ay walang maikikilos, maliban lang sa ito po ay makakabuti sa atin. Ito ang dapat. Bawat bahagi, bawat parte ng ating katawan, walang maikikilos, maliban lang sa ano po ang makakabuti sa atin. So, yung mga gawain na dapat na ikilos ng bawat bahagi ng ating katawan ay hindi po ito magiging wasto hanggat hindi maibigay sa ating kaluluwa ang kanyang kakailanganin. Dahil sa ano man ang nilalaman ng ating kaluluwa, yun ang maikikilos ng ating katawan. Hindi na pwedeng tanggihan ng bawat parte ng ating katawan ano man ang ninanais ng ating kaluluwa, ano man ang ninanais ng ating mga puso. So, kailangan po natin malaman, maunawaan, saan po galing ang ating kaluluwa. Ano po ang sinabi ng Panginoon para po natin malaman kung saan galing ang kaluluwa, ating mga kaluluwa. Katulad ba ng ating katawan na ito po ay galing sa putik? Dahil sa yung katawan po natin, galing sa putik, tingnan natin kapag nabawian ng buhay ng isang tao, ano po ang nararapat gawin sa kanya? Ano po ang nararapat gawin sa kanya? Ito ay sa pamamaraan ng relihiyon ng Islam, kapag binawian ng buhay ang isang tao, dahil po sa ang katawan ng isang tao galing sa putik, dapat po ito ibalik kung saan man siya nanggagaling. Galing po tayo sa putik, ay ilagbabalik po tayo doon. Kailangan po na mailibing ang katawan, maibalik ang ating katawan sa kung saan man nanggagaling. So hindi na pwede hanggang doon pangalagaan po natin sa loob ng ating tahanan, bahay. Hindi, kailangan po ibalik sa kung saan man nanggagaling. Sinabi ng Panginoon, ito ay bilang pagpaliwanag kung saan po galing ating welcome po brother. Magandang gabi po sa iyo brother. So pasensya po ipagpatuloy po natin ang ating pagbibigay ng paliwanag. Maikling oras lang ito, so magtiis lang tayo muna, para po natin magkaroon po tayo ng idea, malaman po natin ano po ang dapat. Ang layunin po natin dito ay para po natin malaman kung ano talaga ang totoong kabutihan ng ating mga sarili para po natin mapagsumikapan. Dahil po sa ang ating mga sarili, tayo mismo ang binigyan ng obligasyon. Tayo ba ay pangalagaan ng pangalagaan ba natin ang ating mga sarili,
o hindi natin pangalagaan, depende sa bawat isa. Kung hindi natin pangalagaan ang ating mga sarili, yung maliban sa atin, sila pa ang mangangalaga sa atin, hindi ba pwedeng mangyayari. Ang nararapat po sa bawat isa sa atin, tayo mismo ang mag-aalaga sa ating mga sarili. So, ano po ang sinabi ng Panginoon? Sinabi ng Panginoon, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Sa madaling kahulugan, sinabi ng Panginoon, yas'alunaka 'anir ruh. Itatanong nila sa iyo, o Propeta Muhammad, anir ruh, tungkol po sa kaluluwa. Ano po ang sagot ng Panginoon? Qulir ruh, sabihin mo, o Muhammad, Propeta Muhammad, na ang kaluluwa min amri rabbi, ito po ay nanggagaling sa aking Panginoon. Nanggagaling po ito sa ating Panginoon. So ngayon nalaman po natin kung saan po galing ang ating kaluluwa. Nalaman po natin na ito ay galing sa taas, galing mismo sa Panginoon. Masasabi po natin na ang kaniyang kakailanganin ay yung galing din sa taas. Galing din sa taas. Hindi katulad ng ating katawan na ang kakailanganin niya yung galing sa putik. Dahil ang katawan po natin, ito ay galing linika mula sa putik. Pero yung kaluluwa po natin, hindi galing sa putik, kundi galing sa taas. Qulir ruhu min amri rabbi. Sabihin mo, o Muhammad, Propeta Muhammad, ang kaluluwa min amri rabbi, ito po ay galing utos mula sa Panginoon. Nalaman po natin na galing sa Panginoon ang mga bagay na kakailangan din ng ating kaluluwa ay yung nanggagaling mismo, manggagaling sa Panginoon. Kaya lilikha po tayo ng Panginoon. Tingnan po natin. Hindi niya po tayo pinabayaan. Hindi niya tayo pinabayaan. Kundi ang kanyang ginawang layunin ng ating buhay dito sa mundong ibabaw, ito po ay para sa ikakabuti ng ating kaluluwa. Para sa ikakabuti ng ating kaluluwa. Lahat ng yung ginawa ng Panginoon na layunin ng ating buhay dito sa maikling panahon natin dito sa mundong ibabaw, lahat po ito ay kakailanganin o lahat po ito ay ikakabuti ng ating kaluluwa. Kapag napangalagaan po natin ang ating kaluluwa, ibig sabihin na ibigay po natin sa Kanya, na ipagkaloob natin sa Kanya ang Kanyang kakailanganin, siya po ay matatawag na siya po ay matatawag na maayos na kaluluwa. Maayos na kaluluwa dahil sa magiging maayos ang ating kaluluwa, dahil sa nagiging wasto ang ating kaluluwa, lahat ang magiging resulta ay bawat bahagi pati ng ating katawan, wala po silang maikikilos. Bawat parte ng ating katawan ay lahat po ito magiging wasto. Lahat po ito magiging tama. So, ito ay pinaliwanag ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan sa kanyang sinabi sa wikang Arabic, ala inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Alalahanin nyo o unawaan nyo, sinabi po ito ni Propeta Muhammad,
unawaan nyo, sabi ni Propeta Muhammad, na napapaloob po sa ating katawan ang napakaliit na kapirasong laman. Ang tinutukoy po dito ang ating mga puso, ito po ang ang tinutukoy dito ang ating mga puso. Ala inna fil jasadi mudghah, kapag maayos ang kapirasong laman na ito, paida salahal jasadu kullu, magiging maayos din ang lahat ng parte ng ating katawan. Tingnan po natin. So, dito po malalaman kung sino po ang matalino, dahil sa kung sasabihin po natin na gaano katalino ang isang tao, masasabi po natin na ito ay nakadepende sa paano magiging maayos ang kanyang kaluluwa. Dahil sa kapag maayos ang kanyang kaluluwa, bawat bahagi ng kanyang katawan ay walang maikikilos maliban lang sa ito ay makakabuti sa ating sarili. Sinabi ni Propeta Muhammad, "Faida saluhat, saluhal jasadu kullu", kapag maayos ang ating kaluluwa o ang kapirasong laman na ito, saluhal jasadu kullu, at magiging maayos din ang lahat ng bawat parte ng ating katawan. Wa idza fasada, kapag nasira ang kapirasong laman na ito, ibig sabihin na nasira dahil sa hindi po natin naibigay sa kanya ang kanyang kakailanganin. Katulad ng ating katawan, kapag hindi natin naibigay sa ating katawan, ay ito po ay masisira ang ating katawan. Ibig sabihin, halimbawa, hindi po natin mabigyan ng ating katawan ng sapat na pagkain. Masisira. Ano po ang magiging resulta? Masisira ang ating katawan. Hindi po natin maibigay sa kanya ang sapat na inumin. Ano po ang magiging resulta? Masisira ang ating katawan. Ganon din ang ating mga puso. Kapag nasira, kapag hindi natin maibigay sa ating mga puso ang kanyang kakailanganin, alam po natin kung ano po ang kakailanganin ng ating mga puso, yung bagay na galing sa taas. Ibig sabihin, yung bagay na ninanais ng Panginoon, na yun ang ginawa ng Panginoon na layunin ng ating buhay dito sa maikling oras. Malalaman po natin ito, may papaliwanag po natin. Kapag maayos, kapag nasira ang kapirasong laman ito, bawat bahagi ng ating katawan, ito po lahat ay masisira, hindi magiging wasto, hindi magiging tama. So ngayon, ang aalamin natin, ano po yung layunin, ano po ang isang bagay na kakailanganin ng ating kaluluwa para po tayo makasigurado na bawat bahagi ng ating katawan ay anuman ang kanilang ikikilos ay ito po ay makakabuti sa atin. Ito po ay makakabuti sa atin. Masasabi po natin yung nabigyan po natin ang ating katawan ng masarap na pagkain, magandang damit, magandang bahay, tirahan, magandang sasakyan, ito po ay makakabuti, pero sa katawan lang natin ito makakabuti. Sa katawan lang natin ito makakabuti. Hindi kasama ang ating kaluluwa. Hindi kasama ang ating kaluluwa. So nararapat po natin alamin kung ano po ang kakailanganin ng ating kaluluwa. Malalaman po natin kung ano po ang ginawa ng Panginoon na layunin ng ating buhay dito sa mundong ibabaw. Kung pakikinggan natin ano po ang sinabi ng Panginoon tungkol po sa ating layunin dito sa mundong ibabaw, ito ay kanyang sinabi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Hindi ko linika ang mga engkanto, mga tao, maliban lang sa ako ay kanilang sambahin. Yung sinabi ng Panginoon na maliban lang sa ako ay kanilang sambahin, yung
sinabi niya na pagsamba sa Kanya, ito po ang pagkain ng ating kaluluwa. Dahil po sa hindi po natin may sasabuhay ang mga uring pagsamba sa Panginoon kung hindi nauna yung pag-uunawa natin sa mga katangian ng Panginoon. Dahil po sa ang paghahanap kung sino talaga ang nararapat magiging Panginoon ay hinahanapan ng mga katangian, hinahanapan ng mga matataas na katangian. So, dahil po sa pag-uunawa sa mga katangian ng Panginoon, doon po tayo nakakapag-desisyon na ang nararapat sambahin ay sino man ang Panginoon na nalaman po natin, na unawaan natin sa Kanya ang mga katangian na ito. Ang pinakamalaking katangian na itinangin ng Panginoon sa Kanyang sarili ay yung wala po siyang katambal. Wala siyang katambal. Ibig sabihin na walang katambal ay walang kaagaw. Hindi po tayo pwede magkaroon ng Panginoon na dalawa, tatlo, di kaya maraming Panginoon. Dahil po sa magugulo po tayo dahil sa gaano naman karami ang Panginoon, tiyak na sila po ay mag-aagawan sa kagustuhan. Kung mag-aagawan sila sa kagustuhan, ay tayo mismo ay magugulo. Halimbawa, isang Panginoon gusto niya tayo ay pumugi, yung isang Panginoon naman gusto niya tayo ay pumangit. Ano ang mangyayari sa ating mga mukha? Magugulo. Pati yung mukha po natin ay magugulo. So ito po ay nangangahulugan na ang pinakamahalaga o pinakamalaking katangian ng Panginoon ay siya po ay nag-iisa, walang katambal, walang kaagaw. So, yung ginawa ng Panginoon na layunin ng ating buhay, ito po ang pagkain ng ating kaluluwa. Bakit po natin nasabi na ito po ay pagkain ng ating kaluluwa? Dahil sa lahat ng mga uring pagsamba sa Panginoon na dapat po natin isabuhay, hindi po natin ito na isabuhay kung hindi nauna yung pag-uunawa po natin sa ating Panginoon. Ibig sabihin, yung pag-uunawa po natin na may kasamang paniniwala sa ating Panginoon, yun ang tunay na pagkain ng ating kaluluwa. Kung kapag naisabuhay po, kapag naibigay po natin sa ating mga puso ang ganitong pag-unawa, halimbawa, pag-unawa sa Panginoon sa kanyang mga gawain, dahil po sa kapag isa po sa nararapat paniwalaan, maunawaan sa ating Panginoon ay tungkol po sa kanyang gawain, na siya po ang pwedeng gumawa sa mga gawain na ito. Walang isa man sa kanyang mga linika na kaya nila gawin ang mga gawain ng Panginoon. Katulad ng sino po ang tagapaglikha sa lahat ng mga linika. Ang tunay na tagapaglikha sa lahat ng linika ay ang Panginoon na nag-iisa. Sino po ang tagapanustos? Siya po ang matatawag na tagapanustos. Siya po ang matatawag na nagmamayari sa lahat. Siya po ang matatawag na bigay ng buhay, siya po ang matatawag na tagabawi ng buhay, siya po ang matatawag na tagmamayari sa lahat ng mga bagay, lahat ng mga linika. Isa po ito sa maunawaan natin sa ating Panginoon. Kabilang po sa maunawaan natin sa ating Panginoon ay siya po ay tungkol po sa kanyang mga magagandang pangalan at mga matataas na katangian. Dahil po sa unawaan po natin sa Kanya, ang mga bagay na ito ay nararapat po sa atin na ibukod po natin siya sa pagsamba sa Kanya. Huwag na tayong sumamba sa maliban sa Kanya. Dahil sa lahat ng mga linika, siya po ang kanilang kinikilala na nararapat, Panginoon, magiging Panginoon, nararapat sambahin. Pakinggan po natin yung sinabi ng Panginoon. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. Sa madaling kahulugan, sinabi ng Panginoon, hindi mo ba nalaman, O Muhammad, Propeta Muhammad, Annallaha, nakatiyakan ang Allah, yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard, siya po ay nagpapatira pa sa Kanya. Ibig sabihin na sumusunod sa Kanya, nagpapatira pa sa Kanya ang lahat ng mga linika na nilalaman ng 7 kalangitan, 7 kalupaan. Wasyamsu, at nagpapatira pa din sa Kanya ang araw. Wal qamar, nagpapatira pa din sa Kanya ang buwan. Wan nujum, at nagpapatira pa sa Kanya ang lahat ng mga bituin. Wal jibal, at nagpapatira pa sa Kanya ang mga bundok. Wasyajaru, at nagpapatira pa din sa Kanya ang mga puno. Wadawabu, at nagpapatira pa sa Kanya ang lahat ng mga hayop. Wa kathirun minan nas, at ang karamihan din sa mga tao ay sila po ay nagpapatira pa sa Kanya. Pero ang pinakahuling sinabi ng Panginoon, wa kathirun haqqa alayhi al-'adab, at ang karamihan naman sa mga tao ay ang nararapat po sa kanila ay yung parusa ng Panginoon. Bakit po ang nararapat sa kanila ang parusa ng Panginoon? Dahil po sa hindi po nila naunawaan ang kanilang Panginoon. Dahil po sa hindi nila naunawaan ang kanilang Panginoon, hindi nila naisabuhay ang layunin ng kanilang buhay dito sa mundong ibabaw. Sino man ang hindi niya maisabuhay ang layunin niya dito sa mundong ibabaw, kahit gaano man siya katalino, kahit gaano man siya kahusay, kahit gaano siya matatawag na sobrang intelihente, napaka-intelihente tao, dahil sa ang mismo hindi niya naunawaan ay yung kakailanganin ng kanyang puso, hindi po tayo makakapaniwala na siya po ay napakahusay, siya po ay napakatalino. So ito po ang naunawan po natin, ito ang pagkain ng ating kaluluwa. So ang taong nais niya pangalagaan ang kanyang sarili, pangalagaan ang kanyang kaluluwa. Ang taong nais niya pangalagaan ang kanyang katawan, nararapat po sa kanya, isuko niya ang kanyang sarili sa anuman ginusto ng Panginoon na layunin ng ating buhay dito sa mundong ibabaw. Wala pong ginusto ng Panginoon na layunin ng ating buhay dito sa mundong ibabaw maliban lang sa ang pagsamba sa Kanya. Ang pagsamba sa Kanya. Ito ang dapat pagsumikapan. Ang tinatawag na pagsamba, ito po ay napakaraming klase, napakaraming uri. Lahat po ito ay napapaloob po sa relihiyon ng Islam. Dahil sa ang pagsamba sa Kanya, minsan ito ay magaganap sa pamamagitan ng ating mga kilos o gawain. Minsan ito ay magaganap sa pamamagitan ng ating mga pananalita. Dahil sa may mga pananalita, mga salita, ito po ay kanais-nais sa Kanya. Minsan naman ito po ay magaganap sa pamamagitan ng ating mga pag-uugali. May mga pag-uugali na ito po ay kinalulugdan ng Panginoon. Minsan naman ito po ay magaganap sa pamamagitan ng ating paniniwala. May mga paniniwala ng ating kaluluwa, paniniwala ng ating mga puso na ito po ay may mga gawain ng ating mga puso na ito po ay kinalulugdan ng ating Panginoon. So lahat ng mga bagay po na ito itong lahat ay nilalaman ng relihiyon ng Islam. Kaya ang matatawag na pagsuko sa sarili sa layunin ng ating Panginoon, siya po yung tinatawag na pagsuko sa sarili sa relihiyon ng Islam. Siya po ang tinatawag na pagsuko sa sarili sa relihiyon ng Islam. So ang matatawag na pagsuko sa sarili sa relihiyon ng Islam ay yumakap po tayo, matanggap po natin sa ating mga sarili ang relihiyon ng Islam.
makapasok po tayo sa relihiyon ng Islam. Kaya ngayon, ang narapat po natin malaman, paano po tayo makapasok sa relihiyon ng Islam? Kapag tayo ay makapasok sa relihiyon ng Islam, tayo po ang matatawag na taong naisuko niya ang kanyang sarili sa kagustuhan, layunin ng ating Panginoon. Kaya siya po ang taong matatawag na nagbabalik loob sa kanyang Panginoon. Ang taong nagbabalik loob sa kanyang Panginoon ay napakarami pong mga mahalagang bagay na pinaghanda ng Panginoon para sa kanya. Kabilang sa mga mahalagang bagay na ito ay buburahin ng Panginoon ang lahat ng kanyang nagawang pagkakasala, kahit noon ay napuno niya ng pagkakasala ang mundo na ito dahil po siya ay isinuko niya ang kanyang sarili sa layunin ng kanyang Panginoon. Dahil siya po ay nagbabalik loob sa kanyang Panginoon, kabilang po ito sa biyaya na ipagkakaloob ng Panginoon sa kanya. Buburahin, siya po ay mapapatawad ng Panginoon sa lahat ng kanyang nagawang pagkakasala, katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad, ang taong nagbabalik loob sa kanyang Panginoon ay katulad ng bagong sanggol. Alam po natin, yung bagong sanggol ay wala siyang nagawang pagkakasala dahil sa siya po ay musmus pa, hindi pa pwedeng gumawa ng isang gawain, dahil sa siya ay walang kaalam-alam. Ganon din ang taong na nagbalik loob sa kanya Panginoon. Ngayon alamin po natin paano po tayo makapasok sa relihiyon ng Islam. Isang hakbang lang at napakasimpleng gawain. Hindi naman ito aabot ng mga ilang minuto, pero ang biyaya na ipapaloob po sa isang gawain na ito ay hindi mahigitan ng katulad ng isang mundo at lahat ng nilalaman ng mundo na ito, dahil sa mismo tayo po ay mapapatawad ng Panginoon at mismo tayo ay mamahalin ng Panginoon at tayo po ay pangangalagaan ng ating Panginoon. Kapag naibigay sa atin ang tatlong bagay na ito, ano pa ang ating hinahanap? Tayo ay pinatawad ng Panginoon, tayo po ay mahal ng Panginoon, tayo po ay pangangalagaan ng ating Panginoon. Ibig sabihin na pangangalagaan ng ating Panginoon ay tayo ay kanyang tutulungan sa lahat ng ating mga pangangailangan. So, alamin po natin ano po ang unang hakbang sa pagpasok sa relihiyon ng Islam. Ito po ang tinatawag na pagsasaksi. Ang pagsasaksi ay mayroong pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon, mayroon naman hindi katanggap-tanggap sa Kanya. Ang nararapat po sa atin alamin kung ano po ang pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Kanya. Napakasimple. Ang pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon, ito po ay napapaloob po sa Kanya ang tatlong bagay. Huwag natin ito kalimutan. Dapat po natin maisaulo. Ang unang bagay ay ang paniniwala sa pamamagitan ng ating mga puso. Halimbawa, paniwalaan ng ating mga puso, walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah, at paniwalaan ng ating mga puso na si Muhammad ay kaming sugo at alipin. Pangalawa, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso, dapat po natin ito bigkasin maliban lang kung tayo ay hindi makapagsalita. Pangatlo, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso, binigkas ng ating mga bibig, nararapat po sa atin. Ito isa buhay sa pamamagitan ng bawat parte ng ating katawan, bahagi ng ating katawan. Kaya tiyakin po natin na walang maikikilos ng bawat parte ng ating katawan maliban lang sa mga gawain na ito po ay naaayon sa anuman pinaniwalaan ng ating mga puso at binigkas ng ating mga bibig. Kapag nabuo po natin ang tatlong bagay na ito, tayo po ay naisabuhay po natin yung unang hakbang sa pagpasok sa relihiyon ng Islam. Tayo po ay matatawag na Muslim, tayo po ay matatawag na nagbabalik loob sa Panginoon, tayo po ay matatawag na isuko natin ang ating mga sarili sa layunin ng Panginoon. Nararapat po sa ating napakaraming mahalagang bagay na pagkakalob sa atin ng Panginoon. Ikasama po doon yung tayo po ay mapapatawad ng Panginoon.
Kung ito ang ah, halaga ng unang ah, unang ah, unang hakbang sa pagpasok sa relihiyon ng Islam, na ito man na hindi naman gaano kahirap isagawa, hindi po ito aabot ng mga ilang minuto, hindi po natin, nararapat po natin ito samantalahin. Ang taong matalino ang kanyang pag-iisip, kung mayroon naman siyang nalaman na napakahalagang bagay, huwag niyang palampasin, huwag niyang ipagpadamot sa kanyang sarili, dahil po sa kung pinagsumikapan po natin yung mga kabutihan natin dito sa mundong ibabaw, ano pa kaya yung kabutihan natin doon sa kabilang buhay? Kung kakailanganin natin yung mga kabutihan dito sa mundong ibabaw, lalo na kakailanganin natin yung mga kabutihan na ating madadatnan doon sa kabilang buhay. Hindi ba nakakatakot na kapag tayo ay naibaon sa ating mga libingan, naming sa ating mga libingan, na wala po tayong kasama, kahit isa sa ating mga kamag-anak, hindi po natin kasama. Hindi po natin kasama ang ating mga yaman, lahat ng ating pinagsusumikapan dito sa mundong ibabaw, hindi po natin kasama. Hindi ba natin kailangan yung kabutihan? Kailangan po natin. At gaano po tayo tatagal sa loob ng ating mga libingan hanggat hindi magunaw ang mundo na ito at darating ang kabilang buhay, ay nandoon pa rin tayo sa loob ng ating mga libingan. Kailangan po natin kabutihan na dapat po natin magiging baon sa loob ng ating mga libingan. So ganun din, pagdating natin sa kabilang buhay, mayroon po mga lugar na ating madadaanan, at lahat po ito kailangan po natin yung kabutihan. Ang pinakamalaking kabutihan ay yung kakailanganin po natin para po tayo makaiwas sa dalawang para po tayo pumasa sa kabilang buhay. Ibig sabihin na ang taong pumasa sa pagdating niya sa kabilang buhay, siya yung taong doon patutuloy sa paraiso, at siya yung tao na siya po ay nakaligtas sa impyerno. Dahil sa sinabi ng Panginoon, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz." Sino man ang mailayo sa apoy ng impyerno, wa udkhila al-janna, at siya po ay papasukin sa paraiso, faqad faz, tunay na siya ang nagtagumpay ng totoong pagtatagumpay. Tunay na siya ang nagtagumpay ng malaking pagtatagumpay. So ngayon, ang nararapat po sa atin, dapat dahil sa nalaman po natin, mahalaga yung unang hakbang sa pagpasok sa relihiyon ng Islam, isabuhay po natin yung tinatawag na pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon. So ganito ang ating gagawin. Itaas po natin ang ating kanang kamay, ang ating hintuturo. Ito po ay sinyalis ng ating sinasamba ay ang nag-iisang Panginoon. So lakasan po natin ang ating pagsasalita. Okay? Okay. Bigkasin natin ito muna sa wikang Arabic, tapos translate natin sa wikang Tagalog. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abduhu wa rasuluhu. Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat dapat
maliban kay Allah, maliban kay Allah, kay Allah, at ako ay sumasaksi at ako'y sumasaksi na si Muhammad si Muhammad ay kanyang sugo kanyang sugo at alipin. at alipin At ako ay sumasaksi at ako'y sumasaksi na si Jesus si Jesus ay kanyang sugo kanyang sugo at alipin. at alipin. Allahu Akbar. Congrats sa inyo mga kapatid. Kayo po ay pinagpalang limika ng Panginoon dahil po sa kayo ang kanyang pinili na ipinagkaloob niya sa inyo ang napakahalagang bagay na ito. Dahil sa mismo ang Panginoon siya ang tagahawak ng gabay. Hindi magagabayan ng isang tao kung hindi ito pinapahintulot o hindi ginugusto ng Panginoon. Dito man ay nangangahulugan na kayo ang, dahil sa kayo ang pinili ng Panginoon, ipinagkaloob niya sa inyo ang napakahalagang bagay na ito ay dahil din sa may dahilan, dahil sa mahal po kayo ng Panginoon at maari yung mga gawain nyo na sa inyo ang mga magagandang pag-uugali. Kaya narapat sa Kanya ay ipagkakaloob niya sa inyo ang napakahalagang bagay na ito. Wala po kaming masasabi, mga kapatid, maliban lang sa congrats sa inyo. Congrats sa inyo, ha? So, welcome po kayo sa lilim ng Islam. Ingatan po kayo ng Panginoon kasama ang lahat ng inyong mga pamilya sa lahat ng mga masasama. At naway tayo po ay pangalagaan po, maipagpatuloy po natin ang anuman ang ating pinaniwalaan. So, congrats ulit sa inyong mga kapatid. Sobrang Ustad. Okay, welcome po, welcome.